Magandang araw mga bata, kamusta kayo? Ikinagagalak ko na makasama kayo ngayong araw na ito. Ako si Teacher Daniela Kalangian, ang inyong guro para sa EPP, ICT and Entrepreneurship para sa ikalimang baitang. Kaya, handa na ba kayo para sa mga bagong talakayin natin ngayon? Ayan, kaya simulan na natin. Bago natin simulan ang leksyon natin ngayon, meron muna akong katanungan para sa inyo. Okay ba yun? Ayan, pwede ba kayong magbigay ng mga kilalang negosyante sa Pilipinas? Magaling! Sila Henry C., Tony Tan Cakchung, Manny Villar, ay ilan lamang sa mga kilalang negosyante dito sa Pilipinas. Ayan, magaling mga bata. Ngayon, sa tingin nyo, ano naman ang kanilang mga taglay na katangian sa larangan ng pagnenegosyo? Magbigay nga kayo ng mga ilan. Magaling mga bata. Tama ang inyong mga sinabi. Masipag, matyaga, at malikhain. Ito ang mga dapat taglayin ng isang entrepreneur upang maging matagumpay sila. Kaya ang paksang aralin natin ngayon ay patungkol sa hulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Kaya inaasahan ko na maipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo, maging matukoy ang mga taong nangangailangan ng angkop ng produkto at serbisyo. Produkto. Ito ay karaniwang likha ng kamay o makina, nahahawakan, nagagamit, napapakinabangan at nakakain. Ito naman ang mga halimbawa ng produkto, mga gamit sa bahay, paaralan, opisina, tulad ng sabon, tuwalya, aklat, lapis, bag at upuan. Ito naman ang mga produkto galing sa sakahan, karagatan at kagubatan, kagaya ng palay, mais, prutas, gulay, isda, baboy, kahoy at bulaklak. Sumunod naman ay ang serbisyo. Ito ay paglilingkod, pagtatrabaho, pag-aalay ng gawain na may kabayaran man o wala ayon sa pangangailangan. Ito rin ay hindi nahahawakan pero napapakinabangan. Ito naman ang mga halimbawa ng serbisyo, isa na rin ng guro, doktor, abogado, tubero, barbero, magsasaka, mangingisda at mananahi. Ayan, ngayon dadako muna tayo sa inyong pagsasanay. Isulat ang titik A kung produkto, titik B naman kung ito ay serbisyo. Mahusay mga bata, ngayon na alam nyo na ang kahulugan at pagkakaiba ng serbisyo at produkto. Kaya lagi niyong tatandaan mga bata na ang produkto ay karaniwang likha ng kamay o makina. Ito rin ay karaniwang nahahawakan, nagagamit, napapakinabangan at nakakain. Ang serbisyo naman ay paglilingkod, pagtatrabaho o pag-aalay ng gawain na may kabayaran o wala ayon sa pangangailangan. Ito ay hindi nahahawakan pero napapakinabangan. O kamusta mga bata? Mukhang marami kayong natutunan sa aralin natin ngayon. Ngayon, maaari na kayong magsagot sa mga gawain at takdang aralin ninyo. Unang gawain, tukuyin ang mga larawan kung ito ay produkto o serbisyo. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ito naman ang inyong takdang aralin. Ayan, muli maraming salamat mga bata. Naway marami pa kayong matutunan sa ating mga susunod na aralin. Kaya maraming salamat, hanggang dito na lang. Paalam!